Patay tayo dyan. Naputulan ako clutch cable. Ay, naka. Walang iya. Ba't ngayon pa? Hindi, ang mangyayari niya. Total, pababa naman to. Wag lang paakyat. Hindi naman ako mamamatayan. Basta wag lang tayo hinto. Gusto ko lang naman mag-chill, right? Kaya pala kahapon, napapansin ko, ako bakit parang ang hirap na mag-clutch. In-adjust ko na lang itong clutch cable. Yung pala, tama nga hinala ko. Papultol na. Wala, no choice, Brad. Tulak tuloy. Solid na eh. Here we go. Ay, naka. Sabi na eh, may something wrong na talaga sa clutch cable ko eh. Di ba ako naniwala sa instinct ko. Oh well, hanap na lang kami ng shop diyan sa may baba. Buti na lang kasama ko si Daniel. Kasi kung hindi, wala, ako lang mag-isa. Moments later. Sana meron silang clutch cable ng Baja CT100 or kahit RS150. So yun, napalitan na ng clutch cable. Ito ang ating Supra GTR 150. Actually, nasabi ko na to sa vlog nung pauwi ako galing Bicol. Nung time na malapit na ako sa may samin, kako, parang nagiba yung play ng clutch cable. So, ginawa ko, in-adjust ko lang. Turns out, talagang paputol na. Ayun nga, dito pa ako inabutan sa Ternate. Magbe-breakfast ride lang naman kami ni Daniel kasi na-miss ko rin mag-Ternate. Ang pinarit na clutch cable is Barako. Sakto naman, may konting adjustment lang, especially dito sa may clutch type. Kasi kapag nagka-clutch ako, parang may di siya yung na-fully fold. Parang ganun. Ano ba? Fully fold bang term ko. Pero yun nga, nakakagat naman yung mga gears. Parang normal pa rin, parang stock pa rin. Pero okay na to. Mansamatagal na lang muna. Habang wala pa tayong nabibiling stock na clutch cable. Kaya lang din naman kami pupunta ni Daniel dito sa may Ternate. Gawa na, yun nga, magbe-breakfast. At the same time, ita-testing ko yung retune na ECU ni Kuya Jobert dito sa aking Supra GTR 150. Tapos papatesting ko rin kay Daniel kung ano magiging impression niya. So magbe-breakfast na kami. And then bigyan ko kayo ng aking ride impression kung kamusta itong retune na ECU ni Kuya Jobert. 2 hours later. So ito na nga pala guys, yung honest feedback ko regarding sa aking Supra GTR 150 after ma-retune. Kumain na kami dito ni Daniel ng breakfast. And then mag-insert na lang ako ng mga aking mga footages na pagbiyahe papunta dito. Pasensya na kung wala akong comparison ng stock ECU sa Supra GTR 150. Pero masasabi ko ngayon sa kanya, based sa experience ko, is mas naging responsive. Mas naging responsive yung kanyang throttle. At the same time, yung torque response ng bike ko ngayon is mas okay na. Dati, pag pumapasok ako ng mga corners, tapos pumapasok ako ng fourth gear, parang ang hina ng hatak niya. Ngayon, naka fourth gear ako, uphill yan, pero may hatak pa rin. Unlike dati, nag-downshift pa ako into third gear. Kahit uphill, may power pa rin siya sa fourth gear. Ang laki ng difference compare sa stock na ECU. At the same time, for me, mas nagustuhan ko yung response ng power ng bike ko ngayon. Hindi na siya hirap. Ang bilis niya na makuha isang certain speed. And speaking of top speed, pasensya na ako, hindi ko kayo mabibigyan nun. Pero don't expect na tumaas din ang kanyang top speed. Kasi tulad na nasabi ko sa vlog ko ng aking Raider Bob Steffi na nag-review din ako ng ECU nun, hindi naman natin ginalaw ang makina ng ating Supra GTR 150. Ginalaw lang naman natin is yung kanyang ECU settings. At the same time, yung throttle body stock pa rin, makina stock pa rin. ECU lang talaga, tsaka muffler ang ating ginalaw dito sa ating Supra GTR 150. Pero yung response niya, yung power niya, nag-improve naman kung tutusin. Kaya for me, worth it talaga. Kung magkakabit kayo ng performance bike sa inyong motorcycle, recommended ko talaga magpa-retune kayo ng ECU or magpalit kayo ng programmable ECU. And kanina rin pala, pinatesting ko kay Mashi itong ating Supra GTR 150. Nahingi ko yung kanyang unbiased opinion. At ito yung masasabi niya. Flashback. Pinagamit ko ngayon kay Mashi ang ating Supra GTR 150 para magkaroon ng reference. Anong masasabi niya sa ating GTR compare sa kanyang CBR 150R. At the same time, honest opinion niya regarding sa performance sa ating Supra. Halos same lang naman sila ng makina ng CBR tsaka
Supra GTR. Nagkaiba lang sila sa settings ng sprocket, tsaka parang mas powerful to syempre compared dun sa Supra GTR 150. Siguro sa ECU, yan. Speaking of ECU, nung nagamit din pala dati ni Mashi ang aking GTR, hindi pa siya naka-retune. Naka-stock na ECU pa yun kung tutusin. Ngayon, naka-retune na, kaya mas mabibigyan niya tayo ng honest opinion. So mamaya, kapag nakabalik na si Mashi dito, interview natin kung ano masasabi niya sa aking Supra GTR 150. Ayan, honest opinion, honest review. Pero magtanggal ka ng helmet para mas marinig ka. Oo, baka sabihin. Bias. Bias eh. Bias. Hindi, yun nga, honest opinion, honest review mo. Kung ano masasabi mo sa aking Supra GTR 150 compare sa hindi siya naka-remap at the same time sa yung CBR 150. Actually, nung nagamit ko to, hindi pa to yung muffler nun. Hindi pa, naka VMAX yun. Medyo maingay yun kasi GP type yun eh. Oo. Kahit naka-kalkal siya, mas ramdam ko yung power niya ngayon compare nung una ko siya nagamit. Saka nung nag-cornering ako, kapag sa CBR, usually pagpapasok ako ng corner, naka third gear ako. Kapag naka fourth gear, pag tiray ko fourth gear, pasok ako corner. Paglabas ko ng corner, patay yung power patay niya, na, kaya ako mag-downshift. Dito, kahit papano, kahit naka fourth gear ako, pasok corner, may power siya pag pag nag-throttle up ka, diba? May power pa rin. So, sa top speed siguro, syempre hindi na tayo magta-top speed reveal. Pero yun, kakat ko na lang yung part na yun. Pero ano masasabi mo sa top speed? Ako, baba lang top speed ko eh. Sa top speed actually, syempre, mas aerodynamic yung sports aerodynamic bike. To. Ilan na top speed mo? Dito? Oo. Pero siya sa yung performance niya, incomparable na siguro masabi natin sa... When it comes sa torque, sa di ba? CBR. Sa hatak. Oo. Comparable na siya sa sports bike yung performance niya. Pero syempre, sa top speed, iba pa rin talaga syempre, ang CBR. De, tsaka, ang gusto ko rin sana magawa guys, i-testing sana tong motor ni Mashi. Para kahit pa paano magkaroon ako ng reference din sa aking Supra. Problema kasi, itong motor na ito. Ang hirap kontrolin kasi may problema yung kanyang steering. Ayun, nag-try ako ng top speed para may idea kayo kung ano yung performance nito. Ito, nag-try ako ng top speed nito kanina. Nagwa ano na yun. Kaya pa may aangat. Aangat pa. Siyempre, given sports bike na yun. Oo. Ito, nagwa I-ano ka na lang, ibibip ka na. Pero yun nga, ang gusto lang namin i-explain sa inyo is when it comes to top speed, syempre may advantage talaga ang sports bike kasi aerodynamic, ganyan. Still, when it comes sa kanyang low to mid RPM at saka sa torque, halos comparable. Based kay Mashi nung na-testing niya ang ating Supra GTR compare sa kanyang CBR. Pero yun nga, gusto ko man i-testing to kaso tatakot ako eh. Para kanina nung papunta kami bago kami pumunta dito, pansin ko napaka-liksi niya compare dati. Ang liksi nitong bike na to ngayon. Sinugulat ako. Bigla niya ako naiiwan na gano'n. Sa feel, no? Oo, sa diretso. Yeah, sa diretso. Mas maliksi siya ngayon compared dati. Mas responsive na ang kanyang throttle kung tutusin. So, yan guys, unbiased opinion when it comes sa performance ng ating Supra GTR 150. And yun nga, para kahit paano, may iba rin masabi. Mamaya kasi sabihin nyo, bias ako kasi porket na-remap or what eh. Still, when it comes to performance talaga, especially kung plano mo nyong magpalit ng muffler man lang or kahit anong performance parts ng motorcycle nyo, isa sa recommended ko talagang gawin is either magpalit kayo ng programmable ECU or magpalit kayo ng ECU or technically remap ECU. And ito, Brad, last question. Since ang CBR mo is naka-muffler, naka-Akrapovic M1 yan, diba? Naka-stock ECU ka ngayon. May plano ka na rin bang magpa-remap after mo magamit ang aking Supra GTR 150? Oo. Ano to eh, budol to eh. Real talk lang sa feel ko nung nagpalit kasi ako ng pipe, syempre hindi naman nagalaw yung ECU, stock ECU. Hindi naman nalalayo yung performance sa stock based on experience. Okay. Parang hindi ko siya na maximize yung parts upgrade ko. So definitely doon tayo papunta eh kapag pag nagpalit ka na eh. Aftermarket ECU talaga. Then remap.
para ma-maximize natin yung ano. Kasi hindi, ang isa ko rin napansin nung hindi pa siya naka-retune or naka-remap, parang sungaw or hindi naman, hindi ko alam kung sungaw ba, pero may parang puro RPM lang. Parang ganun. Ayun, bigyan ko kayo ng idea. Dati, before ako mag-Akrapovic, naka yan, R9 exhaust. And then pag tinatanggal ko yung silencer, may backfire siya, and then pagdating ng 5th gear, 6th gear, patay yung power. Oh, yun. Yun nga yung sinasabi ko rin sa sa mga dating bikes ko na hindi pa naka-remap or naka-programmable ECU, parang may loss of performance kung tutusin. Ayun, and then nung naka R9 exhaust ako dati, hindi ako pumapalo ng 1 something. 100. Ganun. So, yun guys. Again, maraming salamat kay Mashi para sa kanya unbiased opinion. Hindi ko yan binayaran ha. Tropa ko yan, pero nag-usap na kami na kung detest niya tong bike ko, gusto ko unbiased opinion. Eh yun, may mga nasabi din naman talaga siya na lahat ng sinabi niya unbiased. Basta ganun. Unbiased yun. Real talk lang tayo dito. Real talk lang. But ganun pa man, I guess dito ko na lang tatapusin ang vlog na to. Unang-una, maraming salamat kay Kuya Jobert para sa pag-remap ng aking Supra GTR. Actually, pag-retune ng aking Supra GTR 150. Shoutout din pala kay Mashi para sa pagsama dito. Actually, biglaan lang to eh. Kakauwi ko ng galing Bicol, tapos ganyan agad ang ginawa namin. And yun, maraming salamat at pala Adriatico para sa aking DS version 2 na hoodie. So yun, dito ko na tatapusin ang vlog. I hope nagkaroon kayo ng idea regarding sa aking performance upgrade sa Supra GTR 150. Dito ko na tatapusin ang vlog. Maraming salamat sa pag-nood, sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. You'll know drill. Ride safe. Peace out.